Isang emosyonal na tagpo ang nasaksihan ng publiko matapos magligol si Vice Presidente Inday Sara Duterte sa isang press conference. Inanunsyo niya na siya ay umano'y pinagbantaan ng buhay ng Pangulo na si Kuting Jr. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa pagkabahala ng buong bansa. Ayon kay VP Sara, nakatanggap siya ng mga mensaheng nagpapahiwatig ng banta sa kanyang kaligtasan na iniugnay niya kay Pangulong Kuting Jr. Dagdag pa niya ito'y posibleng dahil sa kanyang mga naunang pahayag at hakbang labang sa ilang kontrobersyal na issue sa administrasyon. Hindi napigilan ni Vice Presidente Inday Sara ang emosyon habang sinasabi niya ang sitwasyong ito ay nagdulot ng labis na takot para sa kanyang pamilya. Sa kabila nito, nanindigan siyang hindi siya magtitinag sa paglilingkod sa bayan. Sa gitna ng mainit na isyong ito, nananawagan si VP Sara ng patas at masusing imbestigasyon upang matukoy ang katotohanan. Samantala, hinihintay pa rin ang tugon mula sa kampo ni Kuting hinggil sa mga akusasyon. Maraming Pilipino nag-aabang sa susunod na kabanata ng sigalot na ito na muling nagpapaalala ng kahalagaan ng pagkakaisa at integridad sa pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sabihin, wala akong problema yung aeroplano. Lumilipad yung aeroplano, tumawag. Okay, sir, I need a list. Doon sa dinami-dami to, hindi ba ito lahat? Pinigyan niyo ako ng listahan ko. We have a list, sir. We can submit it. Ilan lahat now? I want it now. I want it yesterday. Ilan yung listahan ng mga na-crash na aeroplano, total, nabanggit ko na nga lang, wala akong calculator dito, calculate nga. At ilan doon ang pilot error at ilan doon ang dahil sa maintenance, poor maintenance. We have the list, sir, here. Ilan po ngayon? Pakibanggit po. For this year. Yeah, meron na. Ilan po, sir? For 2024, we have 4 accidents. 5 incidents, a total of 9 po. Yeah po, sa lahat na lang, mula, sa binanggit ko, mula 2019 up to the present, sa mga plane crashes na ito, sa general aviation natin, ilan po ang dahil sa pilot error at ilan po ay dahil sa poor maintenance? We will provide po, kasi these are just the general reports, divided that, into accident or incidents. Kaya nga po, I need a list. I agree. So sa next hearing, dapat meron tayo niya, sir. We'll submit it tomorrow or today. Okay, kasi marami po ito eh. Marami, sir. It's every single year. Yeah, 2019, I think you requested for that until the current 2024. Kaya nga po, kailangan ko ng list po nung last year pa tayo nag-usap hanggang hindi pa rin napaprovide sa akin. Yung result ng inyong investigation, di ba? Kasi meron pong investigation to follow after na magkaroon ng plane crash. Ano po yung resulta? Yun ang gusto ko malaman para magawa natin para hindi na maulit yun. We'll provide it today, sir. Today. And we'll send it to you. Reason. Yes, sir. Diba? Kasi may natatanggap ako ng mga information sa general aviation, may tinatawag na life limited parts o LLPs sa aviation. Ito yung critical components of aircraft engines and airframes that have a predetermined operational lifespan. Yes. So ibig sabihin, may limit ito. Minimeasure by the hours and cycles or calendar time. Tama? Tama po, sir, yan. Dapat wag kang sumobra dyan. Mas Tama maganda po, kung bago pa dumating expiration yan, ginagawa mo ng paraan, pinapalitan mo ng mga parts na yon. Pero meron mo hindi sumusunod, nagtitipid, naging pabaya. Diyan nagkakaproblema tayo. Meron ba tayong monitoring system to ensure nagkukumpay sila? Yun nga po, sir. They're subjected to an annual inspection. And who does that? And, kasi kapag meron nag-crash na aeroplano at nakita na sa record, hindi sila nag-comply, yes, may tatamaan dapat sa inyo. Meron, sir. Dahil dapat, hindi nyo pinayagan pinilipad itong aeroplano ito. Lumampas na pala siya sa inspection and yet nakalipad pa siya dito sa LLPs. Diba? Lumampas na pala yung lifespan ng LLPs na yan at bakit pa pinayagan lumipad?
At kung yan ang dahilan sa maintenance kaya nag-crash, dahil pinayagan lipad, may makulong dapat sa inyo. Tama po sir yan. So we have an airworthiness department po na yan lang talaga, kasama ho yan doon sa trabaho. Kaya nga po yan ang reason gusto ko malaman, sa investigation po ninyo, ilan po yung nag-crash dahil nga po sa maintenance. Alisin na po natin pilot error. Diba? We'll provide you the... Para malaman natin kung sino-sino dyan sa kaap, sa inyo, mga tauhan at iba pang mga departamento responsible sa monitoring ng maintenance ng mga aircraft sa aviation, general aviation, para yun ay maparusahan natin o mapalitan o kailangan i-seminar yung inyong mga tao kung paano to properly monitor maintenance, periodic maintenance, regular maintenance of airplanes sa general aviation, sir. Sir, yung 2023 alone, hindi ho na-renew ang 33% of the certificate of airworthiness precisely because of the reason that you're stating. Okay, Yung very good. non-compliance. Yun ang Okay. 2024, we'll provide you the Okay. statistics for that. Pero okay, kaya nga po sir, thank you for that. Mm-mm. Ang tanong ko, out of those numbers that I did mention, ilan nga doon na nag-crash, ilan nga doon ang dahil sa maintenance? Yun gusto ko malaman. Yung Yes. pilot error, ibang usapan yun. Later na Ibang pag-usapan sir. natin yun. That's right. Yun sa maintenance na po muna. Kasi sa pilot error, kausapin natin yung airlines. Mananagot ang airlines sa akin dito. Yung when it comes to pilot error ho, minimum ho yun sa airlines eh. Okay, ayan po natin muna, ayan na natin muna kasi sa next hearing yun. Ang gusto ko muna yung maintenance, ang reason kaya nag-crash ang aeroplano. Yes, sir. Ilan po Number. na hindi dapat? We will provide you, sir, the Sa information. susunod na hearing By today, sir. by today. Yes, sir. Bird strike. Mataas siya. Napag-usapan natin to last year. Bird strike can bring down a plane, whether general aviation or commercial plane. Kahit pa ito ay jumbo jet o 747, 777, kaya nito pabagsakin ang isang plano pag nagkaroon ng bird strike, maraming ibon na papasok sa engine. Ano pong ginagawa natin dito? Sabi nyo nung last hearing, matatanda ko, meron kayong binili na sonar equipment na para tabuin yung mga ibon. At may mga incident pa rin ng bird strike at thank God at wala nagka-crash. Pero reported incident pagdating doon sa destination, pag-check ng aeroplano, maraming ibon na nakukuha doon sa loob ng engine. So bird strike, how can we avoid this? Thank you, sir, because I remember we discussed this between us, Yes, sir. and I gave you the statistics as far as bird strikes are concerned. I think that was last year. Yes, sir. Tapos, as we are all aware, itong bird strikes na to is related to climate change. Eh. Kasi yung mga ibon po, just to explain, it depends upon the season. Dinadaanan po tayo ng mga ibon na ito. Kunyari, winter po sa China, winter sa Japan, lumilipad po towards the south. Mhm. Ang daanan po nito is sa atin. Okay. They usually fly all the way down to Indonesia and Australia. Okay. And then at a certain month of the year, baliktad naman. Australia magwi-winter. Like now, magwi-winter sila. Pabalik naman po yan. So ang nangyayari dito sa mga ibon na to, dito ho sa atin bumababa, dito ho kumakain, dito nagpapahinga. Ang problema, most of them, they stay here. And ang isang ano ho namin sa airport, we can only control the environment within the airport itself. Okay. Stop right there. Within the airport itself. Ilan yung incident ng bird strike na pag-take off at landing ng mga aeroplano sa mga airport natin? I think mayroong bird sanctuary dyan sa Las Piñas ba yan? Pagkalaki-laki. At yan ay dinadaanan ng mga aeroplano natin. Kumusta naman po yun? Itong bird strikes po natin, pinakamataas po sa NAIA eh. Why? Because ito ho yung pinakamaraming traffic natin eh. Okay? So the higher the traffic on the airport, mas mataas yung incidence po ng bird strikes. Sa NAIA, they have done mitigating measures already. Lahat ho yun. Pati Ano nga po? Para ma-mitigate yung bird Uh, strikes. GM?
Everything from noise, cutting of the grass. Isang tinutulak po namin, especially within the airport, ma-reduce ho yung mga basura, debris. Kasi attracted ho sila dyan dahil dyan kumakain. We can only do that within the airport. But once it is outside, ang kaya lang ho namin gawin is to coordinate with the LGUs to try to clean up. Ano ba sa surroundings. Naiya? May nakita ako. Pila-pila yung eroplano eh. May mga heron pa, malalaking ibon. Diyan mismo sa Naiya. Sabi ko na, kung delikado to, baka may paglipat ng eroplano, lilipad din to, sasabay sa engine. Marami sila, 10, 12. Akala ko ba meron kayong binili na sonar machine na para tabuhin yung mga ibon niya paggalagala dyan sa Naiya grounds? At a certain point po, based on our experience, especially in our airports in Kaap, at a certain point, nai-immune na sila doon, nasasanay na sila. So we have to find other means on how... So ano gagawin po natin? Kung Right, na-immune na sila, di pabayaan na lang po natin, sir. Hindi po. Dapat gagawa tayo ng paraan na matabo yung mga ibon na yun. Yun po yung ginagawa namin. At doon sa airports naman namin sa Kaap, karamihan ho ng kung saan mataas yung bird strikes. Yun ho yung may mga mangrove o bodies of water around the airports. And Tacloban is one. Ang taas ho ng incidents dyan kasi may mangrove. so ano ginawa niyo po doon? Anong action plan ninyo? It is a work in progress. As I said, we have to work with the PGU. Let's talk about LGU siguro. DNR, or is it DNR po. DNR? You're correct po. We are doing that. COMSEC, sa susunod na hearing, patawag natin yung DNR. Okay, and then certain LGUs, doon sa lugar na kung saan magsasabit sa atin ng report si Captain Tamayo, yung mataas na insidente ng bird strikes na may mga airport tayo, yung may sakop na LGUs, patawag natin yung representative nila doon, and then patawag natin yung DNR. Tama, Yes, sir. We actually have the report already. And For the meantime, Yeah. ano pong ginagawa natin? Bukod doon sa, sabi mo, immune na nga po. So, paano yun? Kung immune na, delikado pala tayo sa bird strikes. So, this is true po in almost all ASEAN countries. Yun din ho ang problema. alam na natin yung ASEAN countries, yung ating po muna, unahin natin. Yung sa Yung atin problema natin, sabi natin na para nang sa gayon, walang makakras na aeroplano natin nang dahil sa bird strikes. Tama po yun. We Yes, sir. agree. Kami naman ho sa Kaap, we are engaging a consultant, Mhm. an ornithologist to do that. Ang mahirap po dito, mahirap makahanap ng ornithologists within the Philippines. So we are looking at other countries. Now, next month po, meron kaming training precisely on the bird strike mitigation. Sa Kaap po ito. And this will involve not only Kaap airports, but all of the stakeholders. If you'd like to send representatives to join this. Wildlife management po. Meron din kasing mga tawag nito, bird sanctuary na pwede naman siguro iurong, kaya kailangan natin dito yung DNR, ilipat sa ibang lugar na malayo sa airport natin, nakabihas na malayo pa rin malayo sa kabihasnan, na pwede pa rin puntahan ng mga ibon. Pag nakita kasi ng mga ibon na, meron pala kami bagong lugar, doon na sila pupunta. Huwag malapit sa mga airport. Nakipag-communicate na ho ba kayo doon sa DNR since our last meeting tungkol doon sa mga bird sanctuary na malapit sa mga airport? We have, sir. Ano po nangyari doon sa communication ninyo sa kanila? What's the latest? Dan, please. Mr. Chair, based on latest report Yes, sir. on the coordination with Yes, the Attorney. Department of Environment and Natural Resources, they're also doing some balancing with the environment, pero continuous po yung coordination. Ang isa pong problema kasi yung sa flying school, sa iba naman po, marami rin pong incident ng bird strike. Similar din po ito sa NAIA dahil nabanggit nyo nga po, merong bird sanctuary na malapit. So, magkakaroon daw po ng study, they will help us in engaging an ornithologist kasi depende rin po sa klase at sa breed nung ibon. Okay. Tapos meron din pong ginagawa na Ang tawag doon, ornithologist. ornithologist. So have we consulted, have we hired an expert We, from the ornithologist para magawa ng assessment kung ano yung mga ibon na pumupunta dyan sa bird sanctuary na malapit sa mga airport natin?
Ngayon po wala, but nung previous administration, tinulungan po tayo ng mga airlines. Sila po ang nag-hire para sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Meron po silang report, hindi pa lang po yun tapos report. Kaya nga po ang Matagal na kung previous administration, Tama po. Matagal na po. Dalawang taon na tayo sa bagong administrasyon. Nagbago na rin po yung mga uri ng mga ibon na dumadaan sa iba't ibang paliparan, kaya kailangan pong i-update ng report. Isa po yun sa mga gagawin sa wildlife management training. Okay. Sa totoo po, nagpatulong na rin po ang authority sa International Civil Aviation Organization. May mga trainings po sila na inorganize para sa CAA para matulungan tayo kasama po ng ibang bansa ng Southeast Asia. So magkakaroon po ng continuous training, Mr. Chair. Ito po ginawa po namin nung hearing natin last year. Kung maalala nyo po sa budget hearing, sinabi nyo po ito. Kaya po tuloy-tuloy namin ginawa. Mangyari nga po, wala pong makuwang ornithologist sa Pilipinas. Nang hingi po kami ng tulong sa international organization. Okay. Isa po to sa mga ibinigay nilang tulong. Libre po yung training pero papadala lang po natin yung mga tao natin sa Bangkok at Let's sa do this ASAP. Yes, we agree, Mr. Okay. Chair. We will do this. So kailan po natin malalaman na tapos ng training at kayo po gumawa na ng recommendation? Mr. Chair, meron po ang training po mangyayari po ngayong August. Okay. May gagawin pong report. Sisiguraduhin po namin na mapabibigyan po namin kayo ng kopya ng report at yung rekomendasyon po at kung ano po yung mga moving forward. Meron din pong mga proof of concept na nagpupunta sa CAAP, yung mga bago pong technology kung paano yung mga bird mitigation sa iba't ibang paliparan. Ang mangyari po kasi sinubukan na po ang iba't ibang technology yung sa noise. Meron din pong dati ang ginawa po, kumuha rin po ng ibon po ata yun. Falcon. Pero nawala po yung ibon. Parang ganoon po yung nangyari. I think I've seen that. Other countries are doing that. In fact, dalawa atang bansa na ginagamit yung Falcon para tabuyin yung mga ibon. Sa atin, sinubukan natin yun, tapos yung Falcon din na umuwi. Hindi na po. Baka kulang sa training. Alamin po namin, pati po ang technology ng laser ginamit pero kagaya po na immune. May mga bago pong technology na tinitignan tayo sa iba't ibang Hindi tayo palagi. Kaya po hihingi po kami ng tulong sa inyo kasi hindi po mura yung mga bagong technology. Pero ngayon po, iniintay po namin. Kung if we're talking, Attorney Lucas, the safety of our passengers, kahit magkano pa yan, dapat mabili natin. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ngayon lang po, gusto lang po namin tapusin yung study para makasiguro po tayo na hindi masasayang yung bibili natin. Good. Give me a We will list. do that. Maraming salamat po sa suporta, Mr. Chair. Yes, technology na we have to get, to purchase, to procure para maprotektahan, ma-ensure yung safety ng ating mga airline passengers. The last but not the least, medyo sasegue ako ng konti. Kanina, coming over to work, duman ako dyan sa Maynaiya, ang haba ng pila sa RFID, DOTR. Ang gusto ko, by the end of this year, dapat maging wala ng barrier. Yung barrier na yan, nakakapikon na. Mabagal, kaya ka nagbabayad sa mga skyway, pagkamahal-mahal, kaya nagbabayad para mapabilis ang iyong biyahe. Ganoon din pala, ma-stuck ka dahil yung RFID hindi gumagana. Pagkatapos, nandiyan pa yung barrier. Sir, Yusek Yebra, sir. Tama po, Mr. Chair. We actually have another hearing next week with your committee. We will present the report, and that is the objective, Mr. Chair. Okay, so by next week, meron kayong report sa akin tungkol Yes, niya. Mr. Chair. Okay, sige. Okay, notices and invitations for the next hearing will be sent accordingly. There being no other matters for consideration, this hearing is hereby suspended. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you po. Thank you, Committee Secretary. This hearing is called, as already mentioned, for us to find out today what needs to be done in order to ensure the convenience and safety of all our airline passengers, at the same time protecting our national security from a domestic and international enemy of the state from coming in and out of the country. So ibig sabihin, magtulungan po tayo, malapit na po yung budget hearing,
na baka meron mga kailangang i-upgrade, meron kailangang i-modernize, and I can help you. Let's help each other out para mahanapan natin ng pondo na yung pagkukulang nyo dyan, pupunuan natin pamagitan ng pondo mula sa ating gobyerno. As we all know, our airports, they are the first and last line of our defense. So that should not be compromised at all times. That's very important to me and to all of us. Meron po akong nakalap na may impormasyon na napakadali po tayo mapasok ng mga international terrorists. Madali po tayo malusutan ng mga kriminal na pinaghanap ng batas. Yung mga na-convict na dito at wanted, kaya palang lumabas. Nakita ko na po kung saan ang ating pagkukulang sa mga airport. Kayang-kayang lumusot ang sinumang kriminal na blacklisted na sa atin na makapasok muli. Easily nakapikit. Ang mga kriminal o yung mga wanted na blacklisted na hindi dapat makalabas, kayang lumabas. Mamaya may mention ko. Kayang-kaya, nakapikit, makakalabas sila. But let's start muna sa inconvenience ng mga pasahero, airline passengers. Yung sa e-gates, I think sa immigration ata to, marami na akong natanggap na reklamo na pipila ng mahaba ang mga incoming passengers galing sa ibang bansa. Pipila sila ng matagal. Pagdating sa unahan, hindi nare-read yung kanilang documents. So, after pumila sila ng for so many minutes, ituturo ngayon sila dun sa booth. Kaya pipila ulit sila ng ilang minuto. And some of them, because of that, they weren't able to catch their connecting flights or their meetings na hinabol nila. Nandito ba yung immigration natin pertaining to that issue na pwede sumagot? Ano po nangyari sa ating mga e-gates? Anong pangalan niyo po, sir? Good morning po, Senator. Si Jolibert Galion po from the MISD po ng Immigration. Sige po. Bakit po kung minsan hindi po nagre-read yung e-gates, hindi nare-read yung mga tamang dokumento naman na pinipresenta ng mga incoming passengers natin, mga Pilipino, naipit sila doon at kailangan nila pumila ulit doon sa booth. Ano nangyari po? Ba't pumapalpak po yun, sir? Sa ngayon po, sir, may around 5 to 6 years na po yung mga sistema natin. At yung proseso po nung e-gate natin is may dalawang step. Usually po yun yung kakapture muna yung passport niya and then yung system po i-check ng bureau kung nasa record po siya. And then yun po yung proseso. But then nung lately po nagkaroon na rin nagkaka-bug down na rin po yung mga ano namin, sir. Ano pong reason ba't nagbabag down, sir? Yung pyesa po nung nung machines natin, madalas po pag nag-o-open yun, close. Parang sa sasakyan din po. So ibig sabihin kulang sa maintenance? Nung sir, sa kalumaan na rin, kailangan maayos din po yun. Pangalawa, sir, may mga instances na sa connectivity po, nagkakaroon po tayo ng problema. So, kasi sir, sorry, kasi hindi naman sa lahat ng pasahero, in fairness. Yes, sir. May mga certain passengers lang na hindi ni-read yung kanilang dokumento, pero yung sa iba, ni-read. Kaya sabi ko, nagkakaroon ng haba ng pila dahil 3 o 4 na pasahero, pipilitin niya talagang iparead yung kanyang dokumento. Hindi talaga, ayaw talagang i-read ng machine. So, humabang pila. So, you're telling me na pyesa, so pag pyesa, ibig sabihin maintenance. Tapos kalumaan, so ibig sabihin we need to upgrade? Opo, sir. Buy new ones? Yes, sir. Sir, if I may, sir, meron pa pong isang dahilan din. Kung minsan po, pagka yung passport, yung madalas po, pag worn out na siya, mahirap na rin pong basahin ng passport reader. Okay. Isa yun po sa mga dahilan, sir. But then, meron din naman pong nag-a-assist kaagad ng mga immigration officer
or mga assistant po doon sa counter. Kaya inalalayan po sila. Isa yun po sa nakikita. Hindi, kasi anong nangyari, pag hindi nag-rate, alalayan nga sila Opo. ng isang person from immigration, tutulong sila sa booth. Pagdating doon sa booth na pila, mahaba, balik sila sa start from scratch. And another few minutes or even half an hour or so sa pila, sila ay nakatenga doon. So, to sum it up, ang problema ko minsan sabi mo, yung passport ay luma na, okay, pero may mga pasahero na hindi man luma ang kanilang passport and yet na-stuck sila doon at hindi nare-read yung kanilang dokumento. So, maintenance. Sino maintenance provider nitong mga e-gates natin? Sa ngayon po, nag-lapse na rin po yung nung last year lang po. Nag-lapse na rin po yung maintenance contract nila. Nag-lapse? And then, opo. So, And then, sino ngayon ang humahawak ng maintenance contract? Kung nag-lapse na yung dati, meron na bang bago pumirma sa maintenance contract para sa maintenance ng e-gates? And ang nakita po namin, sir, kaya po kami nag-propose din po. Pasensya na po, Senator Chairman, Mr. Chairman. Nag-propose na rin po kami ng mga bagong expansion po or replacement ng mga e-gates na yan na para yung technology po na mas mabilis ang proseso. It so happens, sir, na salamat po rin po sa inyo at saka sa Kongreso. Nakapag-release po kayo ng some amount of money na at least 25% po ng mga counters natin mapapalitan na po ng mga e-gates na bago. At Bago na ito. Opo, sir. At one step na lang po yun. Ngayon po At kasi saka modern na ito, hindi yung makalumang e-gates Yes, na sir. sabi nyo 6 years ago pa. Opo, mapapalitan na po yun, sir. So happen, malaki po ang salamat namin, sir, at naipasa po nyo yung budget nung 2024. Kaya yun po yung under process ngayon po ng bidding. Magpi-POC na po. Supposed to be kayo ngayon, sir, ang POC namin para makita namin yung technology na. Matesting na po. So yun po yung sitwasyon namin, sir. Kaya po continuing po yung pag-upgrade po namin para yung convenience po ng mga pasahero natin is ma-address po. Okay. So, kung mapapalitan na itong mga e-gates na mga bago at saka mas maganda siguro kung dagdagan nyo para ma-ease yung congestion. So, makabagong e-gates na ito at dapat yung maintenance provider ninyo ay maagap at masipag at maayos yung trabaho na para periodically mini-maintain yung mga e-gates at hindi nakagkasira-sira. Tama? Tama po, sir. Tama po. Anong pangalan ng maintenance provider niyo po ngayon? Yung existing po is Ascent company po yung nakakuha before nung sa e-gate. Are they doing their job? During the period po nung contract nila, okay naman po. And then since nag-lapse na po, and nakita namin may bagong technology na papasok na po dahil nga po na-approve po yung natin project. So hindi na namin po itinuloy yun. But then on the need basis po, ang ginagawa po namin, pagka yung may sira, that's the time na andyan naman po kaagad sila. And then saka po namin sila So kailan po mapapalitan itong mga lumang e-gates natin? Ang target po namin, sir, sana magkaroon na ng NTP by October or November. Magkaroon po ng ano? Notice to proceed. Kasi ongoing na po yung So procurement by po. October Or November po. or Parang November, ganun po. magkakaroon ng NTP. And then after po ng NTP, meron pong 12 months. Kasi nationwide po yun, sir. Hindi lang po sa Terminal 1 or Terminal 3. Lahat So po let's ng... say at the end of 2025, year 2025, before the end of that year, Yes po. Mauna po yung... everything is in place now. Yes po. Mauna po yung mga masyadong maraming flights ng mga airport katulad po ng NAIA 1, NAIA 3 especially, Cebu, Clark, yun po yung mga mauna, sir. And then the rest will be sa susunod na po yung phasing ng project. But then the whole phase po ng project natin is tatlo po yun, sir. Ang phase 1, ito pong 2024, yun po yung nai-release po ninyo. And then yung second is hopefully this 2025. Yung 2024 po, 25% po ng mga counters natin, mapapalitan po lahat ng e-gates.
So malaking bagay po yun, Mr. Chair, including departure. Both arrival and departure po magkakaroon po tayo niyan. And then sa itong 2025 po, yun pinopose po namin, another 15% hopefully po. Kasi ang target po namin, 50% po, lahat ng immigration counters mapalitan ng puro e-gates. Very good. Opo. Kaya at Yan least po. tinatrabaho niyo po. Opo. Kumikilos kayo. Nice to hear that. Meron man dito taga Manila International Airport, MIA Management. Yes, sir. Eric Jose Castro Ines, sir. I think I did mention this several times during some hearings when I attended sa public services. Now, under my watch, I'll make sure na ito po ay ma-implement come what may by hook or by crook. Otherwise, araw-araw kitang patatawagin dito sa Senado. Hanggang ngayon, wala pa rin processing center ang airport para sa mga VIP passengers sa mga private and chartered airplanes. Why? Going abroad. Noong po huli natin na tinalakay po natin nung huling hearing, binanggit niya po niya yan. Yes. Nag-start po kami kagad, nagpalagay na po kami ng mga security dun sa mga entrances po ng GenAv. Gaya na sinabi. No, sir, I don't need CCTV. Yes, that's helpful. What I need is a processing center na ito mga pasahero na papuntang abroad na gamit ang isang private o chartered plane, dumaan sila sa the same process na dinadaanan ng mga regular airline passengers tulad namin. Because these people are given VIP treatment. Pakinig ka, sir. Galing sa kanyang kotse, SUV o limousine yan, pasok sa gate, diretso sa tarmac, akyat sa aeroplano. Darating yung CIQ, customs, immigration, quarantine. Titingnan lang yung passport mo ka. Wala man ng inspeksyon sa kanilang mga gamit. Walang frisking. Walang gadget. Ang gamit cellphone namang, Viber. Titingnan, pakicheck na ito kung itong si ganitong passport number, okay ba ito? Tatawag, okay yan, okay, go. Opo. Walang CCTV. Hindi sila dadaan sa CCTV. So that's why I'm telling you, I want a processing center. Araw-araw kita patatawagin dito pag hindi ito natupad by end of the year or at least next year. That processing center, dadaan din sa butas ng karayom lahat ng mga pasahero na lalabas ng ating bansa, especially out of the country, using private or chartered airplane. Maliban na lang of course sa mga dignitaries, ibang usapan yan. Pero kung mga taong lalabas ng bansa natin using chartered planes, gusto ko dumaan sila sa butas ng karayom. Kasi dyan nakakatakas po yung mga fugitives. How do we know if Grace Go nakatakas na? I think I've heard nakatakas siya using that system na ginamit ko. So, ito po ang mangyayari. Grace Go and all, Alice Go. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!